Isa ang aquacultura sa nakikitang solusyon upang matugunan ang kakulangan sa pagkain ng ating bansa. Ito rin ay isang pangmatagalang solusyon upang mabawasan ang fishing pressure sa ating mga katubigan na makakatulong upang maibalik ang balanse ng ekosistema at kalusugan ng ating mga karagatan, ilog at lawa. Ang Pilipinas bilang isang arkipelago ay pinagpala ng mga malalawak na lupaing binibigyang buhay ng mga ilog, lawa, latian at maging ng karagatan, kung saan ilan sa mga ito ay nababagay na gawing palaisdaan. Malaki ang maitutulong nito hindi lamang para sa mga nagpapalaisdaan kundi na rin sa buong Pilipinas. Upang mapalawak ang mga palaisdaan sa Pilipinas at matulungan ang mga kababayan nating nagnanais magsimula sa pagnenegosyo sa aquacultura sa pamamagitan ng pagpapaupa ng mas murang palaisdaan, ang BIFAR ay naglunsad ng isang serbisyo na tinatawag na Fish Pond Lease Agreement. Ang Fish Pond Lease Agreement o FLA ay isang serbisyo ng BIFAR kung saan sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng mga pribadong individual, entidad, mga kooperatiba at mga korporasyon ay pinapahintulutan ang mga ito na magtayo at magpatakbo ng mga palaisdaan sa mga pampublikong lupaing na ayon sa pagpapalaisdaan. Layunin ng FLA na mapakinabangan ang mga pampublikong palaisdaan upang itaguyod ang sustainabling produksyon ng isda at iba pang yamang dagat. Nais ng BIFAR na magamit ang mga palaisdaang ito para sa kapakanan ng mga Pilipino, kasabay ng pagbibigay ng kabuhayan sa mga Pilipinong nais pumasok sa aquacultura. Sa ilalim ng FLA, maaaring upahan ng nagnanais pumasok sa FLA ng hindi lalagpas sa 50 ektaryang lupain sa loob ng 25 taon na maaaring i-renew ng 25 pang taon kung magiging maayos at produktibo ang pagpapatakbo sa palaisdaan. Ilan sa mga obligasyon na dapat gawin ng nangungupahan sa palaisdaan ay masiguro na kanyang mapapaunlad ang palaisdaan. Masusundan ang mga nakasaad sa iba't ibang mga environmental laws gaya na lamang ng RA 8550 o ang Fisheries Code, pagbabayad ng nakasaad na upa na 1,500 kada ektarya kada taon, hindi pagsasublease ng palaisdaan at ang pagsunod sa GAP o Good Aquaculture Practices. Ngayon po ay dadako na po tayo sa proseso kung paano mag-apply ng Fish Pond Lease Agreement or FLA under ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po. So una sa mga requirements na kailangan is mag-fill up po tayo ng ating application form. The FLA application form. Sa FLA application form po, mag-a-appear po dito ang basic information ng ating aplikante. Ang detalye ng ating Fish Pond Lease Agreement na a-applyan or the FLA. Exact location ng ating FLA, same as the barangay, municipality, tsaka yung probinsya kung saan po nandoon sa ating FLA. Ano po? Just in case po ng ating mga aplikante ay under po ng isang korporasyon, isa po sa mga requirements na kailangan niya pong i-comply ay ating SEC registration, which is ang primary purpose po nun is mag-engage sa aquaculture business po. So, after po natin ma-fill up ang application form, kailangan po ay natin ito ay mapanotaryo. Ano po? Next requirement po natin is yung Certificate of Bank Deposit. Ayon po sa ating bagong batas, PA 197-2, dapat si aplikante po natin ay at least merong kakayanan na
o merong financial capability na humawak na isang palaisdaan. At least 150,000 per hectare po ang kailangan nilalaman po ng ating certificate of bank statement para makita po na si aplikante ay financially capable to handle the FLA po. Next requirement po natin is yung 6 copies ng approved survey plan issued by Department of Environment and Natural Resources or ang ating DNR. Sa approved survey plan po natin, makikita po dan yung technical description ng ating FLA na gustong applyan. And dapat po mag-appear po sa ating approved survey plan is signed po siya ng ating licensed geodetic engineer and ng Land Management Bureau or the Director of Lands po. Next requirement po natin is yung 6 copies po ng ating FLA contract po. Ano po? Sa FLA contract po, dito po magsasign po ang ating Department of Agriculture Secretary para malaman po na officially approved and awarded na po sa ating aplikante ang nasabing FLA area na gusto niyang applyan. Next requirement po natin is yung Environmental Compliance Certificate or the ECC po. So, si aplikante po, magpupunta po siya kay DNR para po mag-secure ng nasabing permit. Isa sa proseso ng ating FLA application ay ang pagsagawa ng actual ocular inspection and verification sa ating fish pond area. Parte nito ang pagtingin natin ng aktual na estado ng ating fish pond area. Kasabay nito ang pagtingin sa mga gates, dikes at iba pang mga compartments area. Isinasagawa natin ito upang malaman ang aktual na estado ng ating FLA area kung feasible pa ba siya for fish pond aquaculture purpose. Matapos maisagawa ang actual ocular inspection and verification sa ating FLA area, muling babalik sa kanyang opisina ang ating leasing officer upang isagawa ang ocular inspection report. Kasabay nito ang paggawa niya ng endorsement letter. Kalakip naman nito ang lahat ng mga requirements na binigay ng ating aplikante at lahat ng ito ay endorse sa BIFAR Central Office. So after po na natin makompleto lahat ng mga requirements, pupunta na po tayo sa pagbayad po natin ng ating mga fees. Katulad po ng application fee na nagkakahalaga ngayon ng 10,000 pesos. Cash bond deposit na nagkakahalaga po ng 500 pesos per hectare. And last po yung ating initial rental na sa ngayon po ay 1,500 per hectare po. Pagkatapos po ma-receive ng BIFAR Central Office Record Section ang application, dokumento na to, dadalhin po ng record section staff sa aming opisina sa Fisheries Regulatory and Licensing Division. Lalagyan niya po ito ng routing slip at dadalhin naman po ito sa aming head ng FRD, Fisheries Regulatory and Licensing Division. So pagkatapos po na makita po ng head ng FRLD ang dokumento na to, irarat po sa aming section, sa Fish Pond List section. Kung ito po ang section na to ay nagpo-proseso ng FLA application. I-check po ang dokumento at ang mga requirements nito na ayon po sa Fisheries Administrative Order 197-2. Ito po ang rules and regulations governing the list of public lands for fish pond and mangrove friendly aquaculture. So once na kompleto po lahat ang dokumento, gagawan po ito ng endorsement ng aming FLS staff. Tapos dadalhin po ito sa aming head ng FLS, Fish Pond List Section. Tapos i-review po ang draft, yung endorsement letter. Once na okay na po lahat, mag-affix po siya ng initial niya po dito sa endorsement. Then dadalhin po ito sa FRLD head na po. Once na na-review din ng FRLD head ang dokumento na to at nakita po na valid at okay po lahat ang requirements, inisyalan niya po yung endorsement letter at dadalhin naman po ito sa aming FRLD staff ulit para po ilabas ang application na to with complete requirements kasama po yung na-endorse endorsement letter sa Assistant Director for Administrative Services. So, pagkatapos po sa Assistant Director for Administrative Services, dadalhin naman po ito sa Director's Office para po ma-aprobahan.
So once approved na po ng BIPAR, ibababa po yung dokumento together with the endorsement para sa DA. So once na na-receive po ng DA record section yung dokumento, pupunta po ito sa opisina ng DA Secretary for approval na po. So pagkatapos po reviewin ng dokumento at naayon naman po lahat ng requirements at kumpleto po lahat ito, aprubahan na po ng DA Secretary ang Fish Fund Lease Agreement. So once na na-approve po ng Secretary ito, babalik naman po ulit sa BIFAR. So once na-receive ng record section namin sa BIFAR, gagawan po to ng endorsement letter. Endorsement letter po para po dun sa aplikante na ganap na lessee na po siya ngayon kasi approve na po ang Fish Fund Lease Agreement niya. So sa oras po na maging ganap na po kayo na FLA holder, kasi na-aprobahan na ang iyong Fish Fund Lease Agreement, importante po na malaman nyo ang iyong mga obligasyon bilang leaseholder. Magpagbabayad ng rental po, annual rental. Yun po yung nasabi na 1,500 per hectare for a fraction thereof. Pangalawa po, yung pagbibigay ng annual report, yung sa production ng iyong fish fund. Pangatlo po, yung dapat hindi kayo hindi nalabag ang terms and conditions ng iyong Fish Fund Lease Agreement. At yun sa Fish Fund Regulation natin, yung FAW 197-2, dapat po sundin lang po natin kung ano ang mga nakalagay doon. So, ito po ay karagdamang kaalaman para po pag oras na mag-renew kayo, kung mag-apply ulit kayo ng FLA, wala po tayong hindrance doon sa pag-apply ulit. Ang FLA ay isang napakagandang oportunidad upang masimulan natin ang pagpapalaisdaan ng hindi nangangamba sa laki ng gasto sa pagbili o pagrerenta ng isang palaisdaan. Kung kayo ay interesado o di naman kaya'y may karagdagang katanungan, huwag kayong mag-atubiling tumawag sa BIFAR o di naman kaya'y bumisita sa www.bifar.da.gov.ph. I-click lamang ang Services, Regulatory and Licensing Services at i-click ang Fish Pond Lease Agreement Services upang makita ang iba't ibang mga mahahalagang impormasyon tungkol dito.